So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpa-first impressions ulit tayo sa bagong labas na Vivo Y29. Sulit kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, medyo tayo ngayon dito, nagda-drive tayo, pero magpa-first impression review tayo sa bagong labas na Vivo Y29. So yun nga, nag-announce nga ang Vivo na it will be available dito sa Philippines sa May 31, 2025. So napaka niyan, nakita natin na affordable din siya kasi syempre meron na rin track record doon sa kanyang predecessor, the Vivo Y28, na meron price tag na almost 8,000 pesos. Kaya asahan natin na itong Vivo Y29 ay may ganun din mga price tag. Kaya entry level to. At finally lumalabas na mga entry level smartphone ng mga ibang brands like Vivo, hopefully Oppo maglabas na, 'di ba? Pero yun nga, the Vivo Y29 is again, wala pa tayong official price tag ng Vivo Y29, kaya abangan na lang natin sa May 31, 2025 kung magkano nga ba to talaga ma-release dito sa Philippines. Pero ang maganda dito, i-click nyo na lang yung shopping bag. Kung meron na tayong link, may shopping bag na tayo dyan para mas madali nyong mapuntahan yung Vivo Y29 sa online, kasi yun nga, mas mura po ito pag pinurchase nyo sa online mga ka-J-Vlog, or sa description box yung link, i-check nyo na lang. So itong Vivo Y29 ay merong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. At yun nga, action. And quick reminder lang na hindi po to full review, nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and of course yung kanilang availability. Pero syempre, matik mga ka-J-Vlog, kung alam nyo naman dito sa ating channel, gumagawa muna tayo ng first impression. After nun is binibili natin yung device. Maganda na kasi maggawa na tayo ng first impression para sa bibili on the spot ng smartphone, para ako kasabayan nyo kung bibili nyan. Hanggang wala pa yung unit, nakakapagbigay na tayo ng first impression based sa kanyang specifications. Kaya sa mga nagko-comment dyan ng paulit-ulit na wala pa yung unit, mag-antay kayo dahil magkaka-unit din tayo. Pero pwede naman tayo magbigay ng opinion based sa specifications, lalo-lalo na familiar naman tayo sa mga specs na nilagay dito sa Vivo Y29 na na-experience na natin sa mga ibang devices. Usapang specifications tayo dito. Ang display na itong Vivo Y29 ay merong 6.68 inches, Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. And sad to say, meron siyang IPS LCD display. Kung ang price tag nito is around 8,000 pesos, nakakalungkot talaga yan. Pero kung nasa 6,000, tingnan natin, mas magiging sulit naman siguro yan. So as out of the box, good news, naka Android 15 siya with Fantouch OS 15. Chipset, ito, sa mga naghahanap ng Qualcomm Snapdragon chipset, meron tong Vivo Y29. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 685 chipset with an octa-core CPU, at ang clock speed niya is 2.4 GHz, and yung GPU niya is nakaka-excite din, Mali G57. So yun nga, hindi pa naman natin alam talaga yung official price na ito, pero kung ang price tag niya siguro nasa 7,000 pesos, I think medyo okay rin naman ang Qualcomm Snapdragon 685, kasi ibang mga consumers ngayon gustong i-option ang Qualcomm Snapdragon chipset compare sa MediaTek Helio, kasi yun nga sinasabi nila, gas-gas na masyado ang Helio G99, G100. Pero mga J-Vlog, ilang beses natin na-try ang G99 and G100, napaganda ng performance. Same din dito sa Qualcomm Snapdragon 685, same sila ng mga GPU, Mali G57. Pagdating sa front-facing camera, meron tayong dual rear camera system with 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor, and a front-facing camera of 8 megapixels. Ang magandang balita mga J-Vlog, the Vivo Y29, meron siyang dual stereo speakers, at hindi lang doon nagtatapos. Meron siyang feature na pwede nating i-increase yung kanyang volume up to 400%. Diba? Napakataas. Yun ang maganda sa ginawa ni Vivo. Hindi lang, kasi pag stereo na, malakas na yan, matik eh. Hindi lang sila nagtapos doon, binoost pa nila yung speaker niya kahit na stereo. So asahan nyo na magbibigay to ng immersive sound with solid bass quality dahil stereo speaker siya. Pwede naman sa biometrics na meron tayong dalawa, face unlock at fingerprint scanner, and yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating sa battery, ito po yung nakaka-excite sa Vivo Y29. Grabe ang solid, 6,500 mAh non-removable battery with 44 watt fast charging. Grabe, nakakalula naman ang battery nito. A huge advantage ng Vivo Y29 sa mga ibang competitors niya na merong 5K or 5 plus. Dito 6.5
beyond 6,000 na ang binibigay ni Vivo. Kaya nakaka-excite i-battery test or i-game test ang Vivo Y29. Titingnan natin kung sobrang kuna talaga ng battery. Hindi lang yon, tinernohan pa ng beyond 33 watt fast charging, 44 watt fast charging mga ka-J-Vlog. Magandang iterno ang mas mataas na fast charging rate kasi malaki na ang battery ng Vivo Y29. Ganda rin dito sa smartphone na to, meron siyang ingress protection, meron siyang IP64 water and dust resistant. Yun mga ka-J-Vlog na nalaman nyo ni specs, price, and yung possible availability ng Vivo Y29. Next, ito naman tayo sa aking first impression dito sa device na to. Again, pwede tayo magbigay ng first impression sa mga devices based lang sa kanilang specs, dahil alam na natin or na-try na natin yung mga specs niyan sa mga ibang smartphone. Kasi Matic, malaking tulong din naman itong first impression natin sa mga ibang consumers na gusto nang bilhin ng Vivo Y29 sa mismong launch date. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, sabay-sabay po tayo bibili niya. Bibili rin ako sa launch date ng Vivo Y29. Unang-unang first impression natin sa display. The display is fine, 6.68 inches. I think that is a standard na rin na screen size sa mga smartphones today, including entry-level smartphone. 120Hz, okay rin naman siya. Full HD plus 1080p, mataas ang resolution, all goods. Pero yun nga, 50-50 tayo sa IPS. Kasi sa IPS, kung ang price tag niya is 7 to 8,000 pesos, sana gawin nilang AMOLED. Kasi usually mga ganitong price tag ng mga ibang brands like Tecno, Xiaomi, AMOLED na po ang mga ino-offer nila. So yun, tingnan na lang natin sa first hand natin or sa hands-on natin na kahit na IPS siya, basta naka Full HD plus 1080p, maganda pa naman yung binibigay nila. Kasi na-experience natin sa Nubia Neo 3, 4G and 5G. Akala ko nung una AMOLED kasi ang ganda nung display. Yung pala, lang siya, IPS tapos Full HD plus 1080p. Again, mataas ang resolution, all goods yan, maganda yung quality ng display na ma-offer ng Vivo Y29. Next, yung chipset. So yun nga, sa mga naghahanap ng chipset sa entry-level segment na Qualcomm Snapdragon, ito mo-offer ngayon ng Vivo. Maganda rin. Qualcomm Snapdragon 685 with a GPU of Mali G57. Na-try na rin natin several times ang Qualcomm Snapdragon 685 sa game test. Nakaka-handle din naman yan ng mga modern games. Kaya asahan nyo, when it comes sa game, pwede naman, makaka-handle naman ang Vivo Y29. Makaka-handle din naman ng Vivo Y29 ng mga modern games. So don't worry. Kumbaga, hindi po mabagal na chipset itong smartphone na to sa entry-level segment, ha. Next mga J-Vlog, sa camera specs is parang yan na rin yung mga standard ngayon na nakikita natin, 50 megapixels. Pero syempre kilala naman natin si Vivo, di ba, na merong magandang camera kahit mga entry-level smartphone. Kaya asahan natin na maganda rin na mapoproduce sa camera na itong smartphone na to. Abangan na lang natin sa full review yung camera test natin sa Vivo Y29. Next is speakers. Yun nga yung maganda speakers, dual steer speakers siya, pero hindi doon nagtatapos eh. Binagyan pa nila to ng booster sa speaker. So beyond 100% volume ang ino-offer ng Vivo Y29. Yun ang malupit doon, steer speakers, additional booster, tapos steer speakers, solid. Bibigyan kayo ng immersive sound ng device na to. Next mga J-Vlog, the battery. Sa battery, ito yung isang advantage din ng smartphone na to, 6,500 mAh na removable battery. So yun ang advantage niya dito sa Vivo Y29. So yun yung advantage ng Vivo Y29 sa mga ibang brands. Yung kanyang battery, tulad ng sinabi ko kanina, usually 5K, 6K, ito 6.5. Napakakunat ng battery na ito, asahan na natin. Super excited akong i-test itong Vivo Y29 sa mga games. Tingnan natin kung talagang makunat or sa spec sheet lang natin mabibase yung Vivo Y29 sa battery, diba? At hindi lang yun, tinernohan pa ng magandang fast charging rate, 44 watts fast charging rate, na usually 33 watts ang nakikita natin sa mga ganitong price tag ngayon na entry level smartphone. Kaya battery, fast charging rate, perfect na terno sa Vivo Y29. Next, sa design, the design is all goods. When it comes sa mga entry level smartphone, kilala natin si Vivo na nagpo-provide ng magandang design sa kanilang mga unit. So yun, meron siyang premium design. Kahit di natin nakita sa picture lang na maganda rin naman yung design kahit paano ng Vivo Y29. At ang pinakalas sa ingress protection, entry level smartphone na merong mataas na IP rating. Again, hindi po siya pwede malublob sa tubig, kaya pag nakakita kayo ng mga marketing get up na nilulublob dito sa tubig, hindi po advisable ilublob sa tubig ang water resistant na merong ingress protection na mababa.
Pwede natin lublub sa tubig ang mga increase protection na water resistant, 67 pataas. Pag 66 pababa, mga talsik-talsik lang yan ang tubig, tapos high pressure na mga tubig. Yun lang po yung protection niya. So yun, at least itong Vivo Y29, makunat ang battery, tapos may protection sa tubig. Perfect siya sa mga riders natin, di ba? Yung mga nagdi-deliver, yung mga motor taxi riders. Okay na okay itong Vivo Y29, maganda siyang i-recommend sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impressions ito sa Vivo Y29. So kung interested kayo sa unit na to, kung meron nakikitang shopping bag dyan, i-click nyo na lang yung shopping bag. And yung link din niya nasa description box, i-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. Okay rin naman kahit papaano yung specs na itong smartphone na to. Depende na lang kung magkano natin makukuha itong Vivo Y29. Ano pa hinihintay nyo? I-add to cart nyo na to. Sabay-sabay natin ito i-check out sa May 31, 2025.